Pinagtibay pa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang maritime cooperative activities. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning. Yes, good morning Eastern Visayas sa itong oras. 4 minutos gikan sa alas 8 sa buntag. Welcome sa atong programang Good Morning Eastern Visayas. Yes, kumusta? Kumusta man ang inyong kabuntagon? Adlaw nga Miyerkules mga higala, Abril 30. Oh, imagine that, ana kita sa katapusang adlaw sa buwan sa Abril. Oh, nga nakapaspas ang pagligid sa atong panahon. Oh, ugmang adlaw, holiday. Oh, take note, basin og dunay mga announcement ang inyong mga provincial offices sa Department of Labor and Employment. Okay, usually basta mag-celebrate og Labor Day, ang ato-usab nga dole aduna sa mga activities sama niining job fair. So sa mga nangita og trabaho, this is your chance sa pagbisita no sa atong dole official Facebook page. So di ba sa ilang mismong buhatan aron gyud masayod og unsa ang ilahang mga activity for tomorrow. So sa mauwanon nga morning kay naglamugdo nga atong panahon dinhi sa Southern Leyte. Welcome sa atong programang Good Morning Eastern Visayas. Diin ato nga makauban ang atong mga sister stations from RP Borongan, RP Calbayog, atong Philippine Information Agency, in particular dito sa Northern Samar. Dinhi sa Radyo Pilipinas Sogod. No, full force good me nga maghatag kaninyo sa mga nag-una og labas nga balita for today. Yes, also ato po nga ipasabot sa itong mga kaigsunan. No, labi na kato mga adunay lakaw, adunay importante nga transaksyon nga muadto sa gawas, kinahanglan gyud nga muadto sa gawas. O dili magkumpiyansa sa ato nga panahon. No, kay aduna karon gibantayan ang pag-asa nga low pressure area o gani gipasabot niini dili pa lamang dugay nga ana kini sulod sa Philippine Area of Responsibility o PAR. No, so we expect nga adunay mga pag-uwan na kini sa southern portion sa Mindanao, southeastern portion sa Mindanao. Makahatag ni og mga pag-uwan-uwan matud pa sa forecast sa pag-asa. That's why atong abiso karong mga dunay mga lakaw dili malimot sa inyong mga payong. So atong mga motorista atong abiso dili magpaharurot diha sa kalsada. Always gyud nga magbantay, check tanan ang pwede nga i-check sa inyong sakyanan, inyong motor, and of course sa inyong kaugalingon. Kinahanglan focus gyud ang ato nga mga driver, no, kay lately adunay mga pagdisgrasya. And with that, pila na lang kaadlaw, no, murag duha ka semana na lang gyud election na. So for peace and order, daghang salamat sa atong PNP, and nag-start na po di ay no ang atong local absentee voting. Ubay-ubay gyud ni nga mga impormasyon. Yes, bueno. Nagpanikad na ang atong mga listeners. Kambyo kita sa atong mga kaubanan para sa ilahang mga pasiunang impormasyon. Adto kita sa Dakbayan sa Borongan. Inaagi ka nga ti Daisy Vilizar. Yes, ati Daisy, kumusta man diha? Unsay mga maayong kaayuhan? Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ati Daisy, good morning. Yes, Miss Dalia, magandang morning gihapon na hayudida and sugad man iton bugos nga persa hit Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte hapag mangulo ni SM Dodens Alaras. Magandang morning. Ngan sugad man kan acting station manager Jean Navilon dito naman na Radyo Pilipinas Calbayog maupay nga aga haiyo nga tanan. And of course, ito naton kaupod liwat yan na hiton Philippine Information Agency Miss Eileen.
Diaz, ito na PIA Northern Samar, magandang morning. So tikang didi Radyo Pilipinas Borongan, ha supervision naman ito na amon station manager Ate Ruth Rivera Abunda, kaupo niya Ate Daisy Lalosa Bilizar. Oo nga, didi naman technical, ha supervision ni Chief Tech Joey Policarpio, akan kaupo ni Engineer RV Dadios. Ha production, in full force kami para makapahamtang hiton mga balita, impormasyon nga na aada kami hiton pagmangulo naman hit amon station manager Ate Rusta Rivera Abunda. Ngan bueno hapag taga panahon mauran an amon aga didi ha Eastern Samar, particularly didi naman ha syudad hiton Borongan, as in makusugan amon uran kaninahan siguro mga pasado alas 5 an agahon nga daton kapasado alas 7, pero maupay na lakay before mag 8 o'clock amo inundang na adton mga pag-uran para naman aton mga mapasok pa hiton iratag sa tagsa nga mga opisina amon diri malangan. Pero para masiguro dara na la kita iton payong nakakaapekto man laha aton nga ni Esterlis pero may ada hiya dara nga mga pag-uran. Ngan temprano liwat kanina, inabot na mga gamit ha election, mga election paraphernalia dito na mga machines. provincial office, iton commission on elections, probably mga automated teller machines na yun, automated pa daw lang, counting machines, Miss Dalia. Yes, I yes. don't know kasi waray pa man didi abrihi basta gidakoy hiya nga cargo truck, siguro pero ba iton 16-wheeler or 18. Amo iton din natong kanina temprano mga alas 7 han aga, and syempre escorted hadto na mga miyembro han amon Philippine National Police didi kay temprano kuno nga ginbiyahe kanina pahan kanginahan kaagahon, so nga dayon nga aga inabot na nga diha Comelec Provincial Office, and I guess it's for distribution hiton nga tanan nga mga opisina hiton Comelec didi naman ha probinsya hiton Eastern Samar. Dako niya nga cargo truck nga ginsudlanhin mga gamit kanan na election. Wala ba kahato na basa Ate Days? Wala ba kahato na basa labi na kay naka-experience ta og pag-uwan diha sa Eastern Samar? Maupay adton kasilyo. Hadton truck kasi kuan ito hiya parang wing van daman hiya. Wing van na secure yun siya. Ay kailangan ma-insure iton aton na mga gamit para diri makaapekto hiton aton election. Kun hambaga ginkulkulawan net nga daan hiton aton mga taga Comelec iton mga probability mga pag-uran nga kun umuran man kailangan iton mga gamit diri maghulos kay para diri maapektuhan iton aton election. Okay. So pag taga-kuryente naman kami didi, naparengan kanina alas 4:42 aton area iton bungto iton Salcedo, Mercedes nga to naman hagiwan. Unscheduled nga power interruption nga 2 hours ago or 3 hours ago ang mga taga-SML ko nagpapabilinhin na pagdumarahin line inspection para matumbok kun hain aton na may default nga linya nga maayad dayon. Kapag taga-tubig naman, waray skedhin water interruption nga igin pasamuak aton Borongan Water District. Kapag taga-Pasi Orden Miss Dalia nagpapabilin nga mahimiyang iton amon sitwasyon diton probinsya iton Eastern Samar ngan 52 nga personnel haton ni SPPO amaton nagpartisipar haton local absentee voting kakulab nga adlaw nga gindumara ha Police Regional Office 8. Ngan naadila ito naton pahinumdum nga diton mga motorista kay kagabi may ada naliwat aksidente kalsada darahin ayam. Diba natundog, may da nakatundugin ayam pero diri pak maarong kun hain dapit nga area basta may dakula nakuha nga impormasyon may ada naliwat na aksidente nga May kundiin. casualty Ate Days? Adto yan ay gin-refer ha Tacloban. Gin-refer ha Tacloban o tikang didi ha ASPH para hinapagtambal. So asya iton aton naliwat panawagan. Actually apilar initon aton mga otoridad nga maghirot iton pagmaneho ngayon adiman nga mga ayam iton ba nga tigda nala kasi iton hira nga nakadahiton but nga hiton kalsada iton mga nadalagan. So iton mga unexpected nga nagiging kausa hiton na road traffic accident.
hitaton mga motorista. So dubli ingat hito na aton na mga nagmamaniho ha kalsada. Labot la nga mahulos nga ni naman iton kalsada, delikado naman hiya no para hin aksidente nga kinahanglan maghirot. So Beno, para naman ang headlines ang mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan para iyan na nga Miyerkules nga adlaw April 30, 2025 nga edition han Good Morning Eastern Visayas. Walang gutom program household skills registration gindumara syudahan Borongan may ada 250 nga slot. Department of Migrant Workers nahatag suporta hari integrasyon han overseas Filipino workers nga magturot do hariyon 8. Samtang bungtuhan may dulong Eastern Samar magsasalin orog han ika-74 nga founding anniversary mga aktibidad iginlatag. Yan, 277 nga pulis sa bugos nga Eastern Visayas nagpartisiparan local absentee voting para han 2025 midterm election. So Beno, Miss Dalia, Miss Eileen and Jean, ang detalye hito mga balita masunod ha second round han taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Ate Days. Also, for giving us a picture no sa mga panghitabo diha sa Eastern Samar. So, same here pod. Naga-uwan pod. So, amping-amping sa ato nga mga kaigsuunan. Send my regards Ate Days sa ato nga mga kaubanan diha sa RP Borongan. O kang tiru sa nga ato nga station manager. Bueno, kambyo kita ngadto sa Dakbayan sa Kalbayo. Pod panginanuhon kung kumusta ba pod? Sama ba pod sa ato nga na-experience dire? Atong panginanuhon ang mga latest update ngadto sa Calbayog City sa ato nga kauban na Sir Jean Navilon. Yes, Sir Jean, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, kasamang Dalia, good morning. Maayong buntag karimo o bugos nga staff and management sa DYSL sugod sa Southern Leyte sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Good morning kan kaupod Daisy kan naka-PCO Ma'am Eileen. Good morning sa bugos nga management and staff sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan, pinagikan SM Ruth Abunda. Mga kaopisina dito sa PIA Katarmaan ni Ma'am Eileen. Dito sa syudad sa Galbayog, maadlaw na liwat. Danay pagkaudto, pagkakulop nagduro-dalundom. Guti ay nga pagturo tarihiti. Sa pas i-orden, mamingaw na liwat ang syudad sa Galbayog. Waray mga untoward incidents nga nagkahitabo sa naglabay nga 24 oras. Sa pagtaga kuryente ng pagtaga tubig, waray abiso ang sa Melcoan nga Galbayog Water Company nga magpaparo ang serbisyo sa kuryente nga tubig sa Melco 1 kanselado buwas nga adlaw. Ang maintenance tigang sa Lunoy ngadto sa mga barangay sa Lugindo nga Tinambakan District tungod kay nahuman na ang ira trabaho, so diri-diretso buwas nga adlaw ang serbisyo sa kuryente. Malipayon nga patron dala dito sa Ipaw, dito sa barangay San Policarpo. Marisyo na yan na abat na ang bisperas dito sa barangay San Policarpo. Damo nga mga bakasyonista nagkaabot ka kulop. Alright, yan na naman nga Sabado, Mayo 3, Marisyo dito sa Katbalugan. Kay may da concert. Aksyon pa da yung pag-auro sa concert yan Sabado, Mayo 3. Alas 6 ang gabi dito sa Provincial Capitol Grounds, Katbalugan City.
mga gwapito ini, nga mga singer, nga iyo makikita, mga kasanggayan. Kaparte na yung Grand Rally kasamang Jen. Roro Madrid. Concert. Pagkaulo sa concert. Si Roro Madrid ngan si Darren Espanto. Wow. With Maneuvers Ignite ngan Novita. Amon ton mga singers band nga yung makikita sa sining konsyerto. Yan ang Sabado, Mayo 3 sa Samar Provincial Capitol Grounds, Catbalogan City. Nag-iimbitar sa iyong utanan si Samar Governor Sharian Tan, Congressman Jimboy Tan, and Congressman Michael Tan, and Vice Governor Arnold Tan sa sining pagkauro sa concert sa Laksyon Padayon. Bali warayada meeting di abansi. Tungkol kay waray good kabangga. Aksyon Padayon team. Alright, ngan para sa mga igpapasa nga mga balita niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Sanggunian Kabataan sa Galbayog, nagsalinurog Earth Day 2025, pinagi sa mga magkadurudulain ng mga aktibidad. Samar State University, puno sa pride sa pagdaog sa mga atleta sa Iskwaan National Games. Coastal Cleanup Drive ginbuhat sa Barangay Rawis, Galbayog City. Sa Melco 1, nagdumar Renewable Energy Summit sa Galbayog City. Ang mga detalye sa katukiban sa second half sa Good Morning Eastern Visayas, alas 8:20. Yes, daghang salamat Sir Jean sa imong pasyonang impormasyon diha sa Calbayog City. Atong oras mga higala, alas 8:20 na sa buntag. At upod nga panginanuhon, nasabta sa northern portion sa Samar. Kumusta ba pug kahang ilang nga panahon sa mga kalihukan sa ato nga mga otoridad para sa umaabot nga nasudnon og lokal nga piniliay. Sa ato kining saran mga higala. Kaagi kang Ma'am Eileen Diaz. Yes, Ma'am Eileen, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Ma'am Dalia, Ma'am Daisy, and Sir Jen. Maupay nga aga, maupay ang panahon, di maduro dalumdum. A break inisan, pira kaadlaw nga 40-41 degrees Celsius nga kapaso, nga ni ang University of Eastern Philippines nag-declare last week until yan nga week sin flexible learning modalities, kay sobrang kapaso sa mga naglabay nga adlaw. Pero yan praise God, madalumdom la, wala kami didiya pag-uran na, pero madalumdom. So, maupay paglakat-lakat yan nakagawas. Kay diri mauran, diri masudang. So, kanina natukid ni Ma'am Dalia ang job fair para buwas sa Mayo 1, Labor Day. Pero didi sa Norte San Samar yan ang adlaw. Ang job fair ay hinhimo sa Doli. So ginaghat naton aton may karon magtagamtam sa nga mga programa nga kumadto kamo sa Katarman 1 Central School covered court didto ginhimo yan ang programa sa Doli. Ngan sa amo naman pagtaga kuryente, wara salamat, wara scheduled power interruption yan na weekend. Pero dili good na paliyaan unscheduled power interruption. Ngani daon nga adlaw 3 hours, 2 hours, tapos grabe ang aton dili kuryente dara-ada ini sa damo gud yan nang gagamit sa kuryente. So they're stable, nag-fluctuate. Amo lagi hapon pero diri na himang rawon. The usual na ito, the usual. So, paano naman yun, yung mataas na heat index, tapos may wala kuryente. Pay-pay. Tiis-tiis sa paypay. Pay-pay na lang. Okay, sa amo naman didi pag
sa Kapan Kamurayaw, so far, generally peaceful. Salamat sa Diyos. Although, maaringasan na ang mga kampanya, kanya-kanya kampanya, labot la sa ton mga bungto nga wara talaga mga kabangga, pero iba nga may gihapon, marisyo gihapon ang era pang kampanya, no? So far, maupay man ang kamutangan didi, peaceful, pa kami nababatian sa mga taranggumok sa iba-iba nga mga bungto. Nga nagpapasalamat gyapon ang COMELEC sa PNP, sa military, sa padayon nga patuman sa enforce sa pasi orden nga para magmamingaw laan aton maabot nga tiarabot nga eleksyon. Ano niyo kategory dida Miss Eileen na Northern Samar? Damo kami ang green, may daghapon mga areas nga gin-consider nga yellow pero under control. Tungod man la ini nga sa previous elections may mga panhitabo, so padayon ang pagbantay sa police nga si military. In fact, sa ilang nga area is concern is Lope de Vega, of which last week gindeclare gihapon nira sa military nga cleared na an area, pero amo gihapon makusog lang gihapon ang pagbantay tungod gihapon sa piniliay. Iba manggod ang issue pag piniliay. Pamilya sa aton insurgency, maaram kita kung sina na aton kabangga. Pero sa eleksyon, mas makaharado kay pamilya, bugto sa bugto, anak, kapaturan, di ba? Makuri ang manihar sini nga eleksyon. Tapos ang mga magkusog pagod ang mga supporters. Dani nagkakairestorya ang mga leaders. Ang mga supporters, sige ang saramok. So amoy tan talaga ang natura sa eleksyon sa pinili ay. Amoy tan din kamutangan namon para naman sa namon na laray uluhan, pitada panbakuna ginpakusog pagproteher sa kabataan sa makamaratay nga sakit. Katitirok sa mga solo parents naging manilampuson, suga sayo kagatos na katagamtam sa magkadulilain nga serbisyo. Ngam tulong nga barangay sa Norte San Samar, ginpasidunggan dida sa lupong tagapamayapa Incentive Awards Regional Assessment. Detalye sini para niyan sa second part. Back to you, ma'am. Yes, thank you so much, Ma'am Eileen. Live diha sa Northern Samar. Bueno, sa itong update din sa Southern Leyte. Sa ito nang gikaingon, baguhay palagyod ta nga nakasinati o pag-uwan. Gani kaganina, makusog nga uwan ang ato nga na-experience. O sa pakarong mga orasa, doon na po yung mga pag-dagom but wala na tayo na-experience nga uwan. No? So, padayon kaya po na ito kabiso nga magdala o proteksyon na batok din nga ito nga pagbag-o sa panahon. Yes, peace and order situation. Oo, wala may mga dagko nga panghitabo. Pwera na lang sa mga gihimo nga buy-bus operation o manhunt operation sa itong PNP aron gyud paggukod. No, niini nga itong mga kaigsunan nga nakalapas sa balaod. And also, ato dahil nasayran, pinaagi sa itong regional PIO sa itong Philippine National Police. Oo nga, anaa sa 277 ka mga police officers ang kuha na ning local absentee voting. Kini sila itong mga kaigsunan, ato po dahil nga nahinabi ang itong COMELEC, anaapod sa siyam ka mga personahe sa COMELEC ang miadto sa itong provincial office aron gyud pag-partisipar ni ining local absentee voting. Sa kini ka higayon sa ato nga mga workers nga magtrabaho sa atol gyud sa eleksyon nga muuna sila sa pagcast sa ilang nga votes. O kay basin og wala nay panahon no kay manarbaho ra bagyo din taon ni sila sa panahon sa piniliay. Sa asto sugang dagita adunay naka-schedule nga power interruption karong adlaw. Particularly sa Pancho Villa, San Francisco mabuhay og kahupian og hipantag dinhi sa lungsod sa Sogod. No, so take note, whole day ang pagpaong sa kuryente karong adlaw. Hinungdan ini mga higala,
ang pag-relocate sa itong mga poste tungod sa road widening projects diha sa Pancho Villa. So, sa itong nga mga kaigsunan, pay sa lang mano-mano sa lang taog pay-pay. Yes, sa itong nga mga nahipos nga balita para karong adlaw, Rice Derby 2025 sa Department of Agriculture Region 8 ipahigayon sa Hinunangan. LGU Matalom Leyte nalakip sa top 10 sa adunay taas nga local revenue collection. LGU Malitbog nagpagawas og opisyal nga pamahayag kabahin sa migawas nga impormasyon mahitungod sa permit sa sabungan. Og kung adto sa Calbayog adunay pa concert, well dinhi sa Southern Leyte, bisitaon pod og usa ka sikat nga vlogger mo perform diha sa lungsod sa Macrohon. Sa ato nga pagbalik mga higala, ato nagyong ihatod ang kompletong detalye sa ato nga mga nahipos nga balita. Sa standby kay mo balik pa kita human lang nining mga pipila nato kapahinumdom. Ang batang healthy, mas ganado mag-study. Karapatan ng bawat batang Pilipino ang makaligtas sa iba't ibang uri ng sakit at magkaroon ng magandang edukasyon tungo sa magandang buhay sa hinaharap. Pag-igihan itong vaccination campaign natin. Through the schools, dapat talaga magtulungan ng DOH at saka DepEd. So yan, pinag-usapan namin ni Sec Ted Herbosa ng maigihan at magandang naging rollout natin. Isang programang handog para bata ay malusog. Ganyan kami sa DepEd. Sa pamamagitan ng public-private partnership, mas bumibilis ang infrastructure projects ng gobyerno. Tulad ng 8 kilometers at elevated 4-lane Stall Expressway project mula C3 Road sa Caloocan hanggang PUP Manila. Mula 2 oras, 20 minuto na lang ang tawid mula NLEX patungong SLEX. Matatapos na ito ngayong taon. Isa ang proyekto sa 8-point agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So we will not stop here. We will continue to develop a highly interconnected road network that will facilitate our country's rapid, inclusive, and sustained economic growth. Ang Lab for All ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Lisa Araneta Marcos ay nagbibigay ng libreng laboratorio, konsultasyon at gamot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. Tandaan po natin, ang pinakamatibay na yaman ay hindi ang laman ng ating bulsa, kundi ang tibay ng ating pangangatawan. Kailangan natin pasalamatan ang ating First Lady sa kanyang ginagawa. And yes, we are back mga ka-RP atong oras. 8:31 in the morning and padayon ka mong nagpaminaw sa atong programang Good Morning Eastern Visayas. And again, atong nakauban sa first half ang atong mga sister stations, ang Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog, and Philippine Information Agency Northern Samar. Ning puntuha to nang ihatod ang kumpletong detalye sa ato nga mga pasyo ng impormasyon kaganina. Before that, ato na i-acknowledge ang ato nga mga listeners. Kang Loy Obligado, kang Dorsky Balaba, Celso Obligado, kang Ma'am Denden C. Abihar, ato na nga suking ating paminaw. Good morning, ma'am. O kang Ma'am Marife Galdo Iviota, good morning and thank you so much sa inyong waipu asgyod nga pag-suporta sa ato nga mga programa dinhi sa Radyo Pilipinas. Bueno, ato nang sayran ang hingpit nga detalye at kita sa Borongan City. Yes, good morning pagbalik Ati Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Miss Daliangan. Okay, thank you, Miss Daliangan. Adi na kita pagpahamtangan detalyan mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan para niya taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Yan ang Miyerkules, Abril 30. Siyahan, walang gutom program, household skills registration Gindumara. Syudadan Borongan, may ada 250 nga slot. Ang detalyan report, tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Nagdumara itong Department of Social Welfare and Development DSWD Eastern Samar Field Office in skills registration ang mga kaapihan households ang syudad han Borongan nga eligible beneficiaries ang walang gutom program WGP gagimbuhat sa City Hall Labihan Martes, Abril 29. Base kan Mrs. Dina Disulok, Community Engagement Coordinator ni Visions Food Stamp nga natuto kan pagpapatuman han WGP Eastern Samar may da 250 nga slots at WGP beneficiaries ang syudad para hini nga skills registration na ilaruman National Skills Registration Program NSRP han gobyerno kun din tuyo nga mabulingad anton mga kaapihan WGP households san karuyag nira may baruan nga skills agud magtikaupay aton ira oportunidad nga magkamayad hin trabaho ug pakabuhi. Ginaawhag ni Mrs. Disulok anton mga kaapihan WGP households san syudad nga interesado magpahimulo sini nga skills registration nga makipagsumpayan na Public Employment Service Office sa PESO ang lokal nga pamunuan kundi may available nga registration forms. Samtang ang syudad han Borongan adton may da 526 nga ihapin eligible WGP households beneficiaries nga nakakatagamtam na hin food stamp ipinagyan electronic benefit transfer o EBT card kantidad 3,000 pesos tikang pan Agosto han tuig 2024 nga nagagamit pagpalit hin nutritious nga mga pagkaon ha mga accredited merchants o suppliers dugang nga pahayag ang Community Engagement Coordinator para sa Bagong Pilipinas, SOC, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat ang report at Isok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Hindi naman sa siyudad San Calbayog, adiyan naton balita. Sa Gurian Kabataan, San Calbayog, nagsalinurog sa Earth Day 2025, binagisan mga magkadurdilain ng aktibidad sa detalye. Audion report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas report. Sa usa nga Facebook post nga gingawa sa Calbayog City Youth Development Office kasan Kulop, ginsalinurog sa Sangguniang Kabataan sa Calbayog an Earth Day 2025 pinaagi sa mga magkadrodilain nga serye sa aktibidad para sa kalibungan nga may tema Our Power, Our Planet. Kalakip sa mga partisipantes ang katipunan ng kabataan, mga opisyal sa barangay, mga kaganak, youth organizations ng City Youth Corps volunteers. Ginbuhat ang aktibidad sa kolaborasyon sa People's Initiative for Learning and Community Development nga nagdistribuer sa mga tarpaulin nga nagaghat sa publiko nga proteheran ang kalibungan, labi na ang kadagatan. Dako naman ang pagpasalamat sa Calbayog City Youth Development Office sa mga youth organizations ng SK chairpersons nga nanguna sa aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo report, Miss Suzette. Good morning, Eastern Visayas. Hugot ang paningkamot na ginbubuhat sa Department of Health kasugbong ang lokal nga pangobyernohan, pinaagis ng mga health workers, didaas ang kampanya mapadamo ang mabakunahan niya ng atuig 2025. Ini sa rason nga base maproteheran ang kabataan san makamaratay nga sakit tungod sa ginpapakusog sini ang immune system sa lawas. Sayo-sayo ang ginpahamtang ni Dr. Romel Francisco, ang Provincial DOH Officer, dida sa interview sa PIA ang mga benepisyo sa bakuna nga labot sa paglikay sa makamaratay nga sakit iniliwat makaiwas sin pakatapon ng pagwarak sin iba-ibang klase sin sakit darasan virus. Ginaghat ni Dr. Francisco ang mga kag-anak nga pabakunahan ang kabataan sugad sa BCG para sa bag-o pa lang ang mga anak kabata, pag-iwas ang sakit nga TB o tuberculosis, bakuna kontra polio, tipdas, tetanus, Hep B nga iba pa. Inilibre sa mga sentro o rural health units sa kada bungto. Naibaraan dida sa interview ang datos nga sa Norte San Samar yaon la 43% ang fully immunized, 13% nga completely immunized nga kabataan, kulang sa 95% nga target para sa mga bag-o nga ginanak sa tuig 2024. Ang rason sugad sa opisyal tungod kay hagrayo na ora-ora ang mga lugar na kurian ang mga bisitahon sa mga health workers nga naibaro ang liwat
nga may mga tatay o padidi pamilya na mismo ang nagdidiri nga pabakunahan ang ilang mga bata. Para mabaton ini ang ayat, makusog yan na ang ginhimo nga kampanya sa DOH sa pagpabakuna kasubong sa lokal nga panggobyernohan, tutukan ang mga lugar nga hagrayo, sisiguruhon nga ipaabot ngadto ang mga serbisyo pagtagalawas. Mabulig liwat adton mga doctors sa the barrios nga mga NDP or Nurses Deployment Program sa Department of Health patapod ni Dr. Romel Francisco. Gintalaan ang Abril 24 ngadto sa Abril 30 como World Immunization Week. Back to you, Ma'am Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dinhi sa Southern Leyte, Rice Derby 2025 sa Department of Agriculture Regional Office 8 ipahigayon sa lungsod sa Hinunangan. Ani ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yes, Aljon. Dalhon sa Department of Agriculture kun DA Regional Field Office 8 ang ikaupat nga season sa Rice Derby sa Hinunangan, Southern Leyte. Nasaran nga isip kabahin sa hingpit nga pagpangandam, nakigtigom ang Rice Program Management Unit sa mga farm cooperators ug seed and fertilizer companies dili pa lamang dugay sa Barangay Patong, Hinunangan, Southern Leyte. Gitaho sa DARFO 8 nga tinguha sa tigom ang pagpasabot sa mga farmer cooperators o sa mga mosalmot nga kumpanya mahitungod sa Rice Derby o gihimo ang draw lots aron mahibaw-an ang luna nga pagadumalaon sa matag kumpanya. Gibutyag nga ang Rice Derby 2025 maglangkob sa kinatibukang 302 ka hektarya nga luna sa Humay sa 8 ka barangay ug salmutan sa 12 ka seed companies, 25 ka organic fertilizer companies, 2 ka inorganic fertilizer companies ug 1 ka drone services. Samtang una na nga nagpahigayon ng Integrated Laboratory Division pinaagi sa Regional Soils Laboratory o soil sampling aron masusi ang kondisyon sa yuta nga mahinungdanon sa pag-ila sa hustong klase sa abono nga gamiton. Ang ayang masayran nga ang Rice Derby Season 4 sugdan sa Mayo nining tuiga o mulungtad sa tibok cropping season. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Bueno, may ada pa kita 20 minutos ug sa mag alas 9 haaga. We're saying good morning hato naton mga viewers online. Marhi Como watching from Hong Kong, Jennifer Golmatico and Ma'am Riza Muslaris Haiko nga tikang magbakasyon. Bakasyon kasi yan iton mga teachers. Ngan bueno, dugang nga balita tikang di Radyo Pilipinas sa Borongan walang gutom program household skills registration gindumara. Alright, nga dikitahan usa. Department of Migrant Workers nahatagin suporta hari integrasyon ang overseas Filipino workers nga magturutdo dinhi harihiyon 8. Ang detalyihan report tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpahilawig ang Department of Migrant Workers sa DMW 18 pinansyal nga pakabuhi nga bulig nga duhin por lo menos 30 nga nagre-reintegrar nga overseas Filipino workers OFW sa Sinirangan, Visayas agud masuportahan ang ira produktibo nga pagbalik sa Pilipinas kumo mga profesional nga magturutdo. Ang DMW 8 pinaagyan Welfare Reintegration Services Division naghatag hin pinansyal nga ayuda nga nagkakantidad hin 20,000 pesos sa kada benepisyaryo nga OFW haylarumhan sa Pinas ikaw ang ma'am at sir kun SPIMS nga programa hadton Marso hini nga tuig. Hapakigimang rawhan Radyo Pilipinas igin pasabot ni Labor Employment Officer Chief Attorney Michelle Basal ang dedikasyon kesugan kahusayan han mga Filipino nga magturutdo nga nagihimo hairang importante nga asset ha local ngan global nga edukasyon nga sektor. Sa ini nga thrust han DMW yana labot pahan kampanya kontra illegal recruitment ngan trafficking in persons and reintegration karuyag naton nga makabalik an aton mga OFW. Syempre kita kumo gobyerno kinahanglan maghatagin oportunidad haira sanglit namimiling kitahin mga paagi kun hain naton hira mahibubutang ha aton ekonomiya. Sa ini nga paagi ngan may da kami MOA upod ang TESDA
Kun an mga OFW karuyag magpa-training ha TESDA, libre ini nga ginahatag, pahayag ni Basal. Ang SPIMS, usahan mga panguna nga programa han DMW para han reintegration ngan may tuyo nga suportahan ang mga OFW nga mga magturutdo agud magpadayon han ira karera ha edukasyon dinhi ha Pilipinas. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Morning, Eastern Visayas. 43 minutos naglabay sa alas 8, Coastal Cleanup Drive, ginbuhat sa Barangay Rawis, Calbayog City. Adi si Charmaine Perito sa report. Radyo Pilipinas, report. Gindumara ang Coastal Cleanup Drive sa Baybayon sa Barangay Rawis, Calbayog City. Ang aktibidad ang ginorganisa sa Kabalikat Civicom 427 chapter sa pagkikoordinar sa nabaybang ng mga volunteer ng mga ahensya tikang sa gobyerno. Ining aktibidad in kabahin san paningkamot sa syudad San Calbayog nga maproteheran ang kalibungan na binaan baybayon ilarom san Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia, PEMSE, nga ginsusustiner sa Ministry of Oceans and Fisheries sa South Korea. Ginkilala ang Kabalikat Civicom como isang key partner sa LGU Calbayog sa pagpatuman sa PEMSE initiatives. Ang Coastal Cleanup Drive inusa sa mga konkretong opitad base maproteheran ang kalimpyo sa marine ecosystem sa lugar. Pinaagi sininga panlimpyo sa baybayon, ginpapakita sa komunidad ang ira responsibilidad sa panlipod ng sa pag-ataman sa mga baybayon para sa masunod ng mga henerasyon. Ginsuportahan ini sa mga residente, youth volunteers, mga civic groups, ng iba pa ng mga stakeholders. Ang Coastal Cleanup Drive inagpapadayon nga ehemplo sa pagkaurusa sa komunidad sa pakigbisog kontra polusyon sa kadagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Patitirok sa mga solo parents naging manilampuson, sobra sayo kagatos, nakatagamtam sa magkadulila inya serbisyo. Sa pangunguna sa gobyerno probinsyal, pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office, naging manilampuson ang pagkatitirok sa mga solo parents, tikang sa iba-iba nga bungto nga ginngaranan One-Stop Shop Caravan sa pag-obserba sa Solo Parent Week sadtong Abril 25 nga gingiyahan sa tema solo parent na rehistrado sa gobyerno tiyak na suportado. Sa pagiduyog sad magkadulaing nga ahensya lokal nga nasyonal kaupod ang pribado nga sektor, naging abrido ang mga serbisyo nga ginpahamtang sugadida sa panlawas, pantrabahoan, mga serbisyo sa social welfare, paghatag dungog ng san mga solo parents pinagi sa madali, masayon, epesyente nga pagtagamtam sa magkadulaing nga serbisyo sa gobyerno. Nasugad si Ms. Jen Darish ang PSWDO nga ang katitirok sa solo parents in pagpakita sa kanang gobyerno dedikasyon, suporta nga pagpromoter sa kaupayan sa mga solo parents. Sa Abril 23 antes ipahamtang ang mga serbisyo ginbuhat ang Unity Walk sa pagpalibot sa bungtos ng Katarman, pagrekognisa sa importante nga kontribusyon sa mga solo parents dila sa mga komunidad, ang pag-obserba ng pagselebrar sa National Solo Parents Week in kabase sa Akto Republika 118661 sa pagrekognisa sa kusog, pag-ilob ng dedikasyon sa solo parents sa bugos nga nasod, kumo mga kag-anak nga diri napatinag, wara kahadok nga nakakahatag inspirasyon. Back to you, Ma'am Dalia. Yes, salamat, Ma'am Aileen. Good morning, Eastern Visayas. Samtang LGU Malitbog nagpagawas og opisyal nga pamahayag kabahin sa migawas nga impormasyon mahitungod sa permit sa sabungan. Ani ang report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas, report. Yes, Ruel. Ang lokal nga kagamhanan sa Malitbog Southern Leyte nagpagawas og opisyal nga pahayag mahitungod sa nikatap nga impormasyon sa gingong wala paghatag og business permit sa usa ka cockpit arena franchise holder. Giklaro sa LGU Malitbog nga wala kini nagdili sa paghatag og business permit
alang sa operasyon sa buwangan. Hugot lamang kini nga nagsunod og nagregulate sa maunga establishmento subay sa kasamtangang nasudnon nga balaod o lokal nga ordinansa, partikular na ang Presidential Decree No. 449 nga mao ang Cockfighting Law of 1974 o ang Municipal Ordinance No. 02-899 nga mao ang Ordinance Regulating the Establishment and Operation of Cockpit in the Municipality of Malitbog. Ang amyenda sa Section 3 ngadto sa Section 3B ug 3C nagkanayon nga gawas kon itakda ang lungsod sa Malitbog motugod sa pagtukod sa lamang kasabungan nga kinahanglang tukoron og i-operate sa labing minus 200 linear meters gikan sa bisan unsang kasamtangan nga mga ospital, eskwelahan, edipisyo, simbahan ug uban pa nga mga pampubliko nga building o sa uban pang angay nga mga lugar nga gilatid sa zoning ordinance. Ang municipal engineer mag-aproba ug mag-issue sa permit sa pagtukod alang sa mga sabungan subay sa kasamtangan nga municipal ug national building code. Ang local government unit usab naghatag og gibugaton sa pasalig sa pagpatuman sa mga nasudnong balaod ug lokal nga mga ordinansa aron nga masiguro ang responsable nga operasyon sa sabungan, kaluwasan sa publiko, kahusay ug kaayuhan sa mga katawhan ini. Ang bisan unsang desisyon gabahin sa business permit alang sa Cockpit Arena gibase lamang sa pagsunod sa mga regulasyon nga gilatid sa Presidential Decree 449 o ang Municipal Ordinance No. 02-899. Kalabot ni ini ng hinaot ang local government unit sa Malitbog nga nahatagan na og katinawan kini nga maong isyu. Balita gikan sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Roel Bugnos, sa tung oras, 11 minutes before 9 in the morning. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita tikang diday Eastern Samar, bungtuan may dulong magsasalin uro gani ka 74 nga founding anniversary. Mga aktibidad iginlatag. Aadian detalyan report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas, report. Ang lokal nga pamunuan hanbungton may dulong in padayon nagdudumaran mga aktibidad may pagsumpaya pagsalin uro gani ka 74 nga founding anniversary ng bungto yan ang maabot Mayo 1 tuig 2025. Ang may dulong in original nga kaparatihan anay bungto nga niya na syudadhan Borongan hadtong tuig 1951 nga niniging ko komponer hin 20 nga mga barangays. Pero ang mga aktibidad nga nauna na pagdumaraon ha week-long celebration na nasabi nga gayon ina na Zumba dance craze sa Abril 28. Sugad man ang coastal cleanup drive kakalop nga adlaw Abril 29 sa coastal areas sa barangays 4, 5, barangay 6 ngan barangay 7. Yan naman nga adlaw Abril 30 magbubuhat gihapon hina concert at the pool. Haminas gi beach pool site ngan fireworks display ha port area. Hadlaw ito na anibersaryo Mayo 1 in pagbubuhatan nito masunod nga mga aktibidad. Thanksgiving Mass nga pangunahan ni Reverend Father Dan Ganyas. Anniversary parade din papakita ito mga gindada sighan bungto. Milestone spotlight o pagselebrar han ligasiyahan bungto. Ngan State of the Municipality Address or SOMA nga tatambungan naman han mga empleyado han magkalain-lain nga buhatan o ahensya han local government unit. Tatagan gihapon doon na nasabi nga selebrasyon ng paghatag pagkilala o pasidungog nga da mga natatagi nga mga empleyado mulupyo gikan ha iba-iba nga ahensya, level og sektor ha komunidad. Ana sabi ng selebrasyon ni nakapailarom hat tema, pasalamatan, gugmangan, sakripisyo, grasya na ating mga ginikanan o may dulong, ipadayon, mga buhat pang kauswagan. Impormasyon ni Hikay, ipinagin lokal nga pamunuan hanbungton may dulong. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damangat salamat ang report, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Dito naman sa Katbalogan, Samar State University punusan pride sa pagdaog sa mga atleta sa Iskwa National Games. Nabalik si Suset Pretencio sa iya report. Radyo Pilipinas, report. Dito naman sa syudad San Katbalogan,
nagpapabilin nga puno san Pride and Summer State University o SSU matapos makadaog ang mga atleta sini sa Squaa Games nga gindumara sa Camiguin Island sa tuon Abril 23 tubtob Abril 27, 2025. Nagpakita san kusog ng abilidad ang mga atleta san SSU sa mga magkadordilain nga events ngan sira inakadaog san Bulawan sa archery men samtang nakuha san sepak takraw teams ani katulong ang ikaupat nga pwesto. Sa swimming men, table tennis ng taekwondo, nagkamay-ada gihapon sa mga third runner-up nga kadungganan. Ang volleyball team sa rehiyon nga kundiin may SSU players in nagtapos nga second runner-up. Nagrepresentar ang 18 nga atleta sa SSU ngan san bugos nga Eastern Visayas sa nasabi nga national nga paisan-isan nga may tema Advancing SUC Unity, Elevating Sports Excellence for Sustainable Development. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Tulo nga barangay sa Norte San Samar ginpasidunggan nga narekognisar dida sa Regional Assessment sa 2025 Lupong Tagapamayapa Incentive Awards. Nakuha sa Barangay Daganas, Bungtusan, Katarman, an outstanding Lupong Tagapamayapa First Class Municipalities category como regional winner. Sandiri pala maihang regional assessment na ginhimo sa buhatan sa DILG Region 8. Outstanding Lupong Tagapamayapa First runner-up naman ang Barangay Little Venus, Bungto sa Lawang para sa Second Class Municipalities category. Ang outstanding Lupong Tagapamayapa Second runner-up ang Barangay Asun, Bungto San Palapag sa Third Class Municipalities category. Dako ang kalipay dirila sa mga taga DILG Norte San Samar pero sa mga opisyalis sa mga barangay nga gimpasidunggan ang basihanan sa assessment mao ang kaepisyente sa operasyon, epektibo nga pagdumara sa pagsulbar sa lupon sa mga burobingkel dida sa barangay, ang paging creative and resourceful sa lupon, pagpasilidad sa mga iba-iba nga burhaton sa lupon, nga pagduyog sa komunidad, pagpakita sa suporta nga da sa barangay pinaagi sa lupong Tagapamayapa. Ini nga Lupong Tagapamayapa ay kinatuig nga ginbubuhat sa DILG. Paghatag pasidungog ngan pagrekognisar sa barangay o komunidad sa kontribusyon nga ngan pampromoter ang implementasyon sa katarungan pambarangay. Back to you, Ma'am Dalia. Good morning, Eastern Visayas. Yes, 5 minutos sa dili pa magalas 9 sa buntag sa pagpadayon sa atong paghatod sa mga balita. Sikat nga vlogger nga si Elias gikatakdang mo perform sa Macrohon. Aniya ang atong report. Radyo Pilipinas report. Usa ka sikat nga vlogger o content creator sa social media ang gilaumang bisita sa lungsod sa Macrohon, Southern Leyte sunod buwan. Matud pa ni Arnel Rosalio sa Macrohon Tourism Office, gikatakdang magig-jam si Elias ug ang Kalumad Reggae Band karong Mayo 5 sa Macron Gymnasium ubos sa peak production kinsa mao'y nag-imbitar. Si Elias JTV nga lumad taga Mindanao adunay halos 5 million nga followers sa Facebook ug mao'y laumang manguna sa paghatag kalingawan ug kaaligres sa mga Southern Leyteños. Gawas sa pagkanta sa reggae nga mga tukar, usasab sa gilauman sa katawhan ang signature dance moves niini sa entablado. Sa mga interesado, mamahimong mupalit og tickets sa Macrohon Tourism Office ug FM Radio Maasin. Para sa presyo sa ticket, anaa sa 200 pesos ang general admission, sa bleachers 500 pesos, 1,000 pesos para sa VIP, 3,500 para sa silver sponsors, good for 2 persons, apil na ang ilim nun, ug 5,000 pesos para sa gold sponsors, good for 3 persons, apil na usab ang ilim nun. Para sa dugang nga kasayuran, mamahimo mo kontak sa numero 0991-120-4348. Balita gikan sa lungsod sa Macrohon. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, atong oras, 4 minutos sa dili pa magalas 9 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas.
Ngan katapusan nga balita nahikayan Radyo Pilipinas Borongan 277 nga pulis sa bugos nga Rehiyon 8 nagpartisiparan local absentee voting para 2025 midterm election. Aadi ang detalyehan akon report. Radyo Pilipinas report. Inabutin 277 nga pulis sa bugos nga Eastern Visayas ang nagpartisipara gindumara nga local absentee voting kon LEV han Police Regional Office 8 para han 2025 national and local election. Ini gindumara ha Pro 8 Multipurpose Hall ha Palo Leyte kakalop nga adlaw. Mismo ay Police Brigadier General GR Comigad, Regional Director han Pro 8. Kaupod ang tinaglawasan Commission on Elections nanguna ha pag-abrihan Butusay nga nagtika nga alas 8 han aga nga dan alas 5 ha kalop. Antes ang pagbutos, naghatag anayin orientasyon ang COMELEC para masiguro nga intindiduhan mga partisipante ang proseso. Ang local absentee voting inahatagin tsansa mga magtratrabaho at gobyerno, lakip na han Philippine National Police ug Philippine Army nga makabutos in timprano. Kung diri nira ini mahihimo ha adlaw mismo it pinili ay darahin official duty. Hailaro man local absentee voting yan ang midterm election, ang mga botante inabutos lah mga kandidato ka senador ngan party list representative. Ngan iya mensahe gintagan hindoon na Regional Director Comigad na pinaagin local absentee voting nagkamay-adin higayon ang kapulisan nga makabutos ngan hipakita ang ira importante nga papel hit eleksyon. Ngan yana nga nati kahiranina it pinili ay mas ginpagtanpahan Police Regional Office 8 ang seguridad para masiguro in maayos ngan mahimi nga pagdumaran midterm election habugos ni Eastern Visayas. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Nga bueno Miss Dalia, Miss Eileen and Jean, din hinamon temporaryo nga tinatapos ang partisipasyon ng Radyo Pilipinas Borongan para pan Wednesday nga edition taramdan Good Morning Eastern Visayas. So ang aron nito na amon Station Manager Ate Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel Boberobin, amon Chief Tech Joy Policarpio, nga sugad man na ako naging kaupo di technical Engineer RV De Dios nga nahabugos naman nga pwersahan na production team tikang kan Engineer Sok Aberia at ipin pumidan Dayan Camplon ini Daisy Lalosa Bilizar na sa ringadamo nga salamat niyo pakigusangan na maupay nga aga haatan nga tanan. Good morning, Eastern Visayas. Yan din hinala liwat tutubtub ang partisipasyon sa DYOG Radio Pilipinas Calbayog sa ngaran sa mga nakaupod ko sa kontrol si BOS Louis J. Halalon ng Isra Taro o gaton mga news contributors si Charmaine ng Suset. Ini iutag notisya Jim Navilon. Salamat, maupay nga aga sa iyong tanan. Good morning, Eastern Visayas. Sa akon padamilit, Ma'am Daisy, Ma'am Dalia, Sir Jin, sa ngaran ni RD, PIA Regional Head Rian Arinto, ini sa Eileen Alasan Diaz ng Philippine Information Agency na namilit nga humulatag sin maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Salamat. Yes, and there you have it mga ka-RP. Kato ang tibuok puwersa sa ato nga gihatod mga balita sa ato nga programang Good Morning Eastern Visayas. Thank you so much Ate Daisy diha sa RP Boronga, man kang Sir Gene Navilon sa RP Calbayog, and of course Ma'am Eileen Diaz nga way pakyas gyud kada Wednesday nga mag-uban ka nato sa PIA Northern Samar. Thank you so much. And sa mga nagpaminaw sa ato nga stasyon, sa ato nga programa, thank you. Sa kalan sa ato nga station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara ulit. And salamat sa ato nga nakauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales, mga nagkontribuer sa ilang balita, Sir Aljon Malot, Sir Javic Epiz, Sir Ruel Bugnosan, Miss Ria Mikate. Once again, good morning Eastern Visayas, sa mayong buntag, Southern Leyte, o Tibuok Region 8. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo